Hey guys, welcome back to JPD channel. Ayun, for today's vlog guys, samahan nyo ako for another episode of JPD vlog. Time check 7:53 PM. Nandito tayo ngayon sa Eastwood. Punta lang ako sa church namin sa Batasan. May ipapasign lang akong documents. And yun, magkaroon tayo guys ng another sonnet content natin. Ano yung mga likes and dislikes natin sa sonnet natin. Yun yung pag-usapan natin. Going to 11 months na natin siyang gamit. Road to 1 year na natin ginagamit si sonnet. Let's go, let's go. Ayun, habang nasa biyahe tayo, 40 minutes pa naman, 12 kilometers yung distance natin. Pag-usapan natin yung mga noted things I'd like with our Kia Sonet LX80. Sa mga bago pa lang sa channel ko guys, ang ginagawa natin is Sonet content. So, balikan nyo lang yung mga review ko guys. Simula nung nakuha ko siya last June 2024. Dahil isa tayo sa mga Kia Sonet na user, kahit LX variant lang yung, kumbaga standard lang variant tayo ng Kia Sonet Matic, is ang ganda nung nakuha nating kulay. So kasama tayo sa minimum, kasama tayo sa limited edition ng Kia Sonet na two-tone. Kung mapapansin nyo, naka two-tone sasakyan natin. So nagdagdag lang ako ng 15,000 on outright para makuha natin tong unit na to. So yan, isa yan sa gusto ko guys, yung color white tapos black yung roof natin. Sa ORCR natin guys, naka-indicate din yan kasi yan yun talaga yung totoo niyang kulay, hindi kagaya nung mga yung ipaparap mo siya, yung kumbaga after ma-sold or mabili yung unit sa papakulay. Next natin guys, yung gulong natin. Ulitin ko, ilang beses ko na rin ito nasabi sa mga sa mga content natin. Yung una ko kasing sasakyan guys is sedan. So ang dami, kahit 3 taon ko lang yung nagamit. Going to 3 years ko lang siya nagamit. Ilang beses ako nasasabit kasi nga mababa yung clearance niya, lalo na sa mga rampa-rampa. Lagi ako nasasabit. Nung na-master ko na, doon saka lang ako hindi nasasabit. So yung gulong natin sa Kia Sonet natin, decent siya, hindi ganun kataas pero hindi rin mababa. Nasa 16 inches alloy wheels, two-tone din yung kulay niya. So ang ganda ng looks niya kahit stock mugs. Ang ganda pa rin, ang ganda niyang dalhin. So wala pa akong balak magpalit guys ng mugs natin. Susulitin natin si Kia Sonet. Next, ang gustong-gusto ko rin sa Kia Sonet natin is yung rear sensor natin. So tas may camera na rin siya, may back camera na rin. So yun yung isang sobrang easy na sa akin. Dati kasi nung gamit ko pa yung sedan, dahil wala naman yung sensor, wala ring camera, nakailang bangga din ako, lalo na pag di mo tansya yung nasa likod, madilim, blind side, mga ganon. Pero dito sobrang confident kung mag-backing, mag-reverse parking, reverse driving, name it. Ayun. Ano pa, yung engine natin 1.5, yung makina natin is 1.5, although 5-seater lang to. Sobrang lakas ng power niya. Sa mga hindi pa nakakapanood nung Baguio trip ko, meron tayo yung latest natin. Nakailang akyat pababa tayo, no? Akyat Panahog. Hindi tayo binigo ng ating Kia Sonet, kaya salute. Ang sunod ko nagustuhan is yung tahimik yung makina natin. So kahit talagang ramdam mo na hindi siya gigil yung makina, dahil
kahit mabilis ka na, matahimik yung makina, hindi siya gigil. Isa yun sa nagustuhan ko. Yung side mirror natin, yung turn left, turn right, nasa ano siya, side mirror natin. So isa yun sa mga gusto ko kasi 'di ba, para siyang top of the line na rin kasi yung side mirror natin may nandun yung signal turn left or turn right natin. Pati yung hazard, 'di ba? Yung clearance natin, yung overall, yung wide, height, saka yung length nitong Kia Sonet natin, yun. Ang ganda din. Kumbaga competitive siya sa mga kasama sa segment. Yung overall looks din ng Kia Sonet natin, para siyang maliit na, parang baby Sorento. So, ang ganda niyang tingnan. May angas siya talaga. Yung wiper din natin, ito, pakita natin. Pati yung sa likod. So, compared ko din sa dati ko pa rin ginagamit, wala akong wiper sa likod. Ngayon, na-enjoy ko yung wiper. And, occasionally, ginagamit natin yung intermittent wiper niya. Meron siyang level ng low and high. Yun yung nakikita natin. Sa interior naman guys, siyempre yung ano natin, itong infotainment. So 8 inches display siya. Gamit na gamit natin yan sa Waze navigation, sa Spotify, yan, sa calls. So yan, ang ganda, nandyan na lahat. And yung instrument cluster niya, digital na rin. So nakikita natin yung accurate na speedometer natin, naka-digital yan. Hindi kagaya ng mga ibang competitors natin na naka-analog pa. So nandyan na, nakikita na natin yung mga accumulation. So andito lahat ng mga info natin. Ang isa sa nagustuhan ko pa guys, yung wireless CarPlay natin. So no need for the wires. Apple CarPlay. Enjoy na enjoy natin. Yung phone ko nandun sa likod, ginagamit nating second camera natin. And at the same time, nagagamit ko yung Waze natin. Usually kasi kapag wired, kailangan nandito lang siya sa unahan. So hindi siya dapat nalalayo. Yun, isa yun guys. Yung steering wheel niya, sobrang comfort din. So ngayon, ang gaan niya gamitin. Usapang comfort, yung seat natin, nagamit natin siya sa Baguio. So decente siya. Sarap ng feels na yung natin, ergonomics. Lapat na lapat siya sa back area. Yung looks niya rin na parang meron siyang accent ng leather, pero fabric lang yung main seat niya. Ang dami niya rin ditong compartment, ang dami. Ito, hindi ko lang pakita. Tingnan natin ng clip. Tapos ito, compartment. Meron din dito sa shades or anong pwede nating secret na ilagay dyan. Meron din tayo dito sa vanity mirror na. Usually kasi wala yan sa driver. Sa main passenger lang ito. And yung trunk natin, yung back seat, pwede nating maibaba. So extra space siya sa mga gamit natin. Kung dalawa lang naman or isa lang nasasakay, pwedeng gamitin yung likod na ibaba para mailagay pa yung ibang mga gamit. Yan, yung mga ilaw natin, dome light na siya. Yan, pwede dito, pwede yan. Sa likod, pwede rin. Yung fuel fuel tank capacity, alam ko nasa 45 liters. So isa siya sa pinaka malaking capacity na maikakarga ng gasolina. So plus point 'yon sa atin kasi kung para tayo. Yung iba kasi OC na maliit lang yung fuel tank. Pero ito, isa tayo sa pinaka yung segment natin yung competitive pagdating sa fuel tank capacity. Next natin guys is yung yung aircon natin. Nakatodo tayo ngayon kasi may heater yung right side niya. So nakatodo tayo para yung mga recommended comment, yung mga comments ng natin, Kia Sonet community, na dapat nakatodo yan para hindi nakakalabas yung hangin ng heater. So naka 1 lang yung level ng fan natin pero ang lamig na. So yan, sa tingin ko hindi naman siya nakapekto sa fuel efficiency kung nakatodo to. So isa yun guys. Yung mga charging port din natin guys, sobrang excellent.
May Type-C tayo, may USB-A, meron ding cigarette port. Sa likod din itong ano natin, meron tayo Type-C, dalawang port doon. So ang daming pwedeng gamitin sa pagcha-charge. And yung aircon ventilation natin sa likod, kahit hindi siya top of the line, same siya ng mga variant ng Kia Sonet natin, Mapa SX, EX, same yung ano, yung meron tayong aircon ano diyan, vent sa likod. Malaking tulong ginhawa sa mga nakaupo sa likod. Kasi usually, 'di ba, yung ibang mga sakyan na maliliit lang, wala nang aircon ventilation sa likod. Umaasa na lang sa pinaka main vent dito sa unahan natin. Hindi ko pa masabi yung iba, yun yung mga naalala natin guys, kasi pamalapit na tayo bumalik. Next guys, punta naman tayo sa ano yung mga dislikes natin. So kasi siyempre hindi siya top of the line, so may mga kailangan din tayong i-manage na expectation. So if you're aspiring Kia Sonet user, i-check nyo yung content na to. Kung may extra budget naman, siyempre bibigyan tayo ng mas magandang comfort, convenience kapag high variant compared dito sa LX unit natin yung kukunin ninyo. Pero ito yung mga dislikes natin sa ating Kia Sonet LX. Based on experience, dahil almost 11 months na natin siyang ginagamit. Number 1, wala tayong seat height adjustment guys. So, siyempre, may times tayo na okay tayo ngayon, sa susunod hindi, yung seating position natin. Ito nga yung paglilipat ng upuan, pag-adjust paatras o pa-abante, pag-recline ng natin, ng sandalan. May time na binabago-bago natin yan eh. So, gusto rin natin, binabago rin natin yung height ng seat natin. And siyempre, kung may makikigamit ng sasakyan natin, yung tatay ko minsan ginagamit to. Minsan nababago talaga yung seating. And paano kung medyo matangkad o maliit yung gagamit, hindi ko kasing height. Walang options para ibaba or iakyat yung natin seat. So isa yun sa dislike ko, kasi dun sa dati kong unit na sedan, may seat height adjustment yun. So mas sanay ako kasi before na mababa yung upuan. Ito kasi saktong upuan lang. Next natin guys na dislike natin is yung side mirror natin, yung folding niya, manual folding lang siya sa LX kasi, so hindi siya power folding. Kasi maganda kasi kapag nandito ka pa lang na fold mo na, pero yan, ima-manual mo siya. Pero not a big deal. Wag lang tamad guys. Yan. Yun sa natin, sa back seat. Although natutupi siya, hindi siya yung 60-40 kagaya ng ibang variant. Kasi paano kung meron ka pang isasakay, kunyari tatlo kayo, dalawa dito sa unahan, isa sa likod, para kalahati lang yung itutupi natin. Ayan, pag gusto mong itupi yan, buo siyang matutupi, hindi na siya ma-utilize ng gustong umupo sa likod. So isa yon guys, sa i-consider nyo kung day to day marami pa kayong dala lagi. And ang sunod na dislike ko is yung reserve wheel natin, reserve tire. Hindi siya yung two-tone. So donut, I think donut pa rin siya. So isa yon, buti hindi pa natin ginagamit, pero sooner or later magagamit natin siya eh. Ayan, dito na tayo guys sa Commonwealth. 18 minutes na lang nandun na tayo. Buti hindi gaanong traffic, thank you Lord. Sunod natin guys yung headlight natin. Dahil hindi siya top of the line guys, naka halogen pa. So kapag walang ilaw yung kalsada natin, medyo madilim yung visibility natin.
nanibago ako tapos hindi pa tayo fog lamp kasi DRL lang yung nasa baba natin. Comment down below guys kung yung DRL natin pwedeng gawing fog lamp. Tapos yun, kapag may budget na tayo guys, gagawin nating LED yan. So comment guys yung ano natin, magandang suggestion nyo na ano about sa brand ng LED natin na headlight. Next guys, yung merong si Sonet kasi may yung uso ngayon yung futuristic na star map LED tail light, yung mahabang red sa likod, saka yun sa unahan din natin na LED. Hindi ganun. Nag-inquire na tayo bot sa kasa natin. Kia Acropolis, Kia New Manila, wala pa talaga. Wala pang assembly guys para sa LX natin. Nag-aabang-abang din ako. Pero list of priority kasi for aesthetic lang siya. Yun yung isa natin. Ang next natin, wala tayo roof rail. Yun guys, isa yun guys. Wala tayong roof rail. Though pang beautification lang siya. Pero yun, maganda rin na may ganong accessories tayo. Yung spoiler din guys, ganda rin yung tingnan. Pero ito, ang clean tingnan ni Sonet LX. Wala namang problem. Ayun guys, para malapit na tayo sa destination natin. To wrap up guys ang ating Kia Sonet experience, masasabi ko with its price, kasi hindi ko na alam kung magkano na yung price points niya ngayon, pero nasa 868,000 ko siya nakuha. Then nagkaroon ako ng discount na mga around 50,000 pesos. So parang lumalawas 819,000 na lang tong unit. Compared sa mga sedan type na nasa ganun na rin yung price. Sobrang reliable and versatile itong Kia Sonet natin. So to wrap up, sobrang still happy ako sa ating Kia Sonet purchase natin. Ito na tayo sa destination. So salamat sa pagsama guys. See you on my next one. Marami pa tayong gagawing content ng Sonet natin, and maraming JPD content pa tayong gagawin. Salamat sa pagsama guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you. Bye bye.